sa maghapong pagtatrabaho, pero wala kang pagkain sa bahay. Narito na ang sagot mga katropa, ang Superman of Lechon. Napapawi sa inyong gutom at siguradong mapapa-analyze ka dahil sa tender juicy na jumbo pa at siguradong malinis at bagong katay buhat sa farm. Kaya super masalasa at pangmasa pa. Ano pa hinihintay nyo mga katropa? Takbo na sa Superman of Panteño Siniluan at bumili na, baka maabusan ka, katropa. Ngayon, just to continue, Mr. Clyde Teves, the person named in the search warrant, was not around during the implementation of the search. Talakaya. Representative. Opinion. Palawakin. Aksyonan. Kasama 0 dito na sa Yung Millennial Line TV. Barangay, pangunahing unit ng pamahalang lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sigalot ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling halal na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dama Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. Ating tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Ito na po tayo. Ikaw ba'y nag-iisa? Nalulungkot? Dahil iniwan at ipinagpalit? Niloko? Naging minamahal? Kung ngayon, i-type sa inyong mga cellphone, Facebook o YouTube man ang Millennial Online TV. Dahil nasa Millennial Online TV na ang online haralista ng bagong milenyo, si Randall Villanos. Sana'y di magmahal kung dati kung araw nang di pang bata sa piling ni nanay. Nais kong mauli ang awit ninang mahal. You are the one who makes me happy when everything else turns to gray. Walk on through the rain. Walk on through the rain. Though your dreams be tossed and walk on with hope in your heart. At haharanahin kayo ni Randall ng iba't ibang awitin para maibsan ang inyong inip at kalungkutan kahit nasaan man kayo. Hanggang sa tumanda. Come on. Matanda na, sana'y di tayo magbago.
At pwede rin kayong makiduet kay Randall tuwing Huwebes ng hapon. Ano pa hinihintay nyo mga kamilenyo? Tawag na! Araw-araw ikaw ang gusto kong Ikaw ba'y nag-iisa? Responsable ka ng gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba initin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, A responsible gun owner. Are you a responsible gun owner? 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 The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner. One Gun Pilipinas ang sagot mga katropa at kaganos. Tayo ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo mga kagamers? Sali na sa One Gun Pilipinas ngayon na! Responsable ka ng gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba initin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, A responsible gun owner. Are you a responsible gun owner? 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 The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner. One Gun Pilipinas ang sagot mga katropa at kaganos. Tayo ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo mga kagamers? Sali na sa One Gun Pilipinas ngayon na! Ang oras alas 8:30 ng gabi, tama ba? O tama, alas 8:30. At sa inyo po ang programang Tropa, talakayin, rebisahin, opinyon, palawakin, aksyonan, Tropa. At syempre po kanyo magiging kasama Rosel Lopez at your service at sa ating technical side si Mr. J. Ayan, si Mr. J. bumoto, ha? Kamusta po ang naging botohan sa inyong lugar? Mapayapa ba? Meron bang mga gulo, untoward incidents? Pwede nyo ilatag rito, ha? Pero kahapon po kasi, syempre, tayo nag-ikot din, wala naman, no? Actually, mapayapa. At syempre po, congratulations, no? Kay Malabon City Mayor Jeannie Sandoval
dahil muli po siyang nanalo bilang mayor at vice mayor naman po ay si Vice Mayor Edward Nolasco, dati pong councilor ng city at ngayon po ay vice mayor na. At syempre yung mga konsyales, sila Atty. Maricar Torres, Barangay Chairman Ian Borja, no? Basta yung iba pa mga konsyales, sila Payapa Ona, no? At sina Jerry Bernardo siguro nanalo. Yan, magandang gabi po sa inyo at congratulations, no? Hindi lang ako sure kasi doon sa congressman daming nagsasabi nanalo daw si ganito, so hindi ko pa wala ko confirm, no? Anyway, congratulations po sa lahat ng nanalo at sa inyong mga lugar. Kayo ba'y tama ang pinili yung iboboto? Tama ba yung inyong niluklok, ha? Diyan sa inyong mga lugar. Abay, pagka hindi, nasa sa inyo na yon, no? Okay mga kaibigan, ang magandang gabi sa inyo at siyempre sa ating programang Tropa at magandang gabi sa ating mga taga-subaybay. At una nating nakita dito sa ating monitor abay si Kuya Julius Miguel Saludes, ayan, ng One Gun Pilipinas, dyan po sa Hong Kong. Kuya, magandang gabi sa iyo dyan at sa mga taga-Hong Kong. I-share mo dyan sa mga taga-Hong Kong yung ating program, ha, Kuya Julius. At ganyan din si Kuya Michael Domingo, good PM, mabuhay daw ang OGP, sabi niya. At ganyan din kay aking anak-anakan, ako, si Chester Ballega, no, maulan na gabi raw, Tito Uncle, ayun. Salamat daw, Tito. Ayan, si Chester Ballega po, ng, saan ka ba? Cavite? O yung Cavite. Taga Cavite po ito Malapit na puro sa Tagaytay, sabi niya. Oo, yan. Maginaw ba dyan? Umulan ba dyan, Chester? Dito sa Manila, may umuulan, no? Malakas kanina, bumuhos. Okay mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo at yun nga, tulad ng sinabi natin, na sinabi ng PNP, may tuturing madadaw nila na mapayapang naging halalan 2025, no? At dahil mga nangyaring kaguluhan sa area lang na ilang lugar, sa Abra, at meron yata dyan sa may parting Mindanao, no? Hindi katulad nung marami talaga, no? Na talaga namang masyadong magulo. Ngayon hindi. Uy, si dating kapitan at ngayon ay Councilor Kagawad Ray Sibilia ng Maysilo Malabon. Ayun si Council Leslie Yambao, nanalo din po palang konsyal. Congratulations sa iyo, Council Leslie. Oo, kaibigan natin yan, nakaptray, si Council Leslie Yambao. Ayan, oo. Dati pa yan sariwa-sariwa pa si Council Leslie. Kaibigan na natin yan, Council na yan, up to now, Council na. Konsyala pa rin, di ba? Ikaw na, si Capray po, ito po yung kaibigan din natin, dati pong barangay chairman ng Maysilo Malabon, ngayon po ay nagkagawad na lang. Kumusta na ba ang barangay, kagawad? Kagawad Ray, ha? Okay ba barangay natin dyan? Natatawa tuloy ako. Yan. At syempre ito, sa iba mo pang kasama, ha, kagawad, kagawad Jerry Aquino, ha? Magandang gabi rin. Ayan, oo, yan. Kasi kaibigan din natin yan, si Kagawad Jerry. Oo, yan. Nako, alam mo, Chester, wala sa hinagap ko yung pagtakbo, no? Pabayaan mo na yan sa kanila. Importante tayo, eto pa rin, still alive and kicking. Pag tayo pumasok dyan, parang galit ka sa akin pag pinapasok mo ako sa politika. Ha? Diyos ko po, mapakahirap mong maging politiko kung alam mo lang. Ayan, sila Kapitan Ray, ngayon, nagkagawad na lang siya. Mahirap kasi kung kapitan ka, lahat iyo. Nga lang, ikaw ang hari doon, ikaw ang mayor doon sa isang barangay. Nga lang, lahat ng problema doon, ikaw sasalo, ikaw ang kapital Sabi nga noon ni Yusek Bobot Dino, walang pinakachismosong tao sa mundo, kundi ang barangay chairman. Bakit? Dapat lahat alam niya yung nangyayari sa barangay. Kilala niya yung mga chismoso rin, yung mga marites. Kilala niya kung sino yung mga drug addict doon. Kilala niya yung mga pusher. Pag niya kilala, wala siyang wenta. Okay naman, ang palakad ni Cap PJ Oreta. Uy, talaga naman. Okay ba palakad ni Cap PJ Oreta? Sino ba ang kapitan dyan? PJ Oreta o si Paulo Oreta? Cap, sino ba? Sino ba? Paulo Oreta o PJ Oreta? Kung okay ang palakad, di maganda. May nabalitaan kasi ko dyan na parang nagtalo yata yung Magdaddy, no? Ito lang, kwento lang naman na nakaupo nga to si PJ Oreta pero parang nakikialam pa raw si Daddy Paulo Oreta niya. Yan ang sabi lang, Hindi ko maalam kung totoo yun. Hearsay lang.
Okay, sa mga kaibigan, tuloy-tuloy po tayo at magandang gabi sa oras na alas 8:37 po ng gabi, Philippine Standard Time. Abay, patuloy pa tayong nanonood, nakikinig, siyempre dito lang sa Millennial Online TV News and Updates. At yun nga, hindi ko lang alam sa ibang lugar, no, sa Caloocan, Valenzuela, smooth naman, mapayapa rin ho. Ang nangyari daw dahil siyempre walang kalaban yung mayor doon, si Mayor Wes Gatchalian, no? At sa Vice Mayor wala pa rin akong info, no? Anyway, kasi laki ng Valenzuela, kaya yan, ingat daw ko, ingat kois, sabi nga nun, ayun. Haha, si Kap PJ na talaga may mando sa barangay. Oo nga, ang sinasabi ko kagawad noon, nung mga unang term yata, kung di ako nagkakamali, o nung pag-upo, unang upo, parang nakikialam daw. Sabi nga lang, hindi ko naman sigurado. Dahil hindi ko pa napupuntahan yung bago yung barangay hall Di ba? Ikaw ba napunta na sa bagong barangay hall ng May Silo? Oo. Siyempre, kagawad. Kaya ko talaga, Mr. Deo. Natural, kagawad si Capray dun Natural, napupunta ng barangay May Silo yan. Ako, kagawad, hindi pa ako napupunta ng barangay May Silo kasi magmula nung nawala ka dyan, hindi na ako napunta. Nung hindi ka ng kapitan. Yun nga, kasi naging kapitan si Paulo. Hindi naman kami vibes ni Paulo. Ba't ako pupunta? Lalo na yung PJ, di ba? Hindi rin kami vibes. Paano ako pupunta? Di ba? Yun ang sinasabi ko. Yan. Okay, so mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo. Sana ang may mando na raw si Kap PJ Oreta na raw. Di ba ganda kung ganon? Dapat naman talaga hindi nakikialam yung mga dati o kung tatay man, kung nanay man, hindi dapat. At magandang gabi rin kay Kuya Jun Francisco, no, kasama natin sa One Gun Pilipinas. At magandang gabi po sa lahat po ng miyembro ng One Gun Pilipinas o OGP at syempre sa ating presidente, si Pres Asher Maghinang at si Admin Corixman. Ayan. Take note magkakaroon po ng isang project na balik eskwela ang OGP, ang One Gun Pilipinas. Ito pong Mayo na to, no? Hindi ko lang maano yung pecha kung kailan tong Mayo, no? Mamimigay po kami ng ang OGP ng mga electric fan sa mga paaralan, no? Naku, napakarami po nung binili electric fan. Nakita ko po dahil pinost na po ng aming admin Corixman yung mga electric fan na ibibigay po. Abay, napakaganda po ng mga electric fan. Oo, sana all. Sana all may electric fan. Hindi, yun po talaga para sa mga bata, sa mga estudyante, sa mga mag-aaral natin, particular sa mga elementary pupils, no? Ang pagkakaalam ko, mamimigay po ang OGP, kami dyan po sa may lalawigan ng Rizal, no? Hindi ko lang mano kung saan doon sa Rizal, no? Pero mamimigay po ron. Okay mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo. Ito na sinabi natin sa inyo. Ngayon tutungay natin sa inyo po yung ginawang forum dyan po sa Kamuning Bakery sa Quezon City, kung saan po ito nung nakaraan pa ho ito ito po ay tungkol dito po sa sinasabing di umano, no? Magpapail yata ng impeachment complaint, no? Laban kay PBBM at ang magsasampa po yata ay maghahain itong si Roland Cardema o Roland Cardema, no, ng anong division. Nakalimutan ko na. Anyway, panoorin po natin mga kaibigan para po kahit paano ay malaman po natin ano mga basihan, ano mga grounds. Kasi ang pagpapile ng impeachment complaint, may mga grounds po yan, may mga basihan. Hindi basta, papailan ko na impeachment yan. Si Kagawad Ray, papailan ko na impeachment. Hindi o gano'n. Kailan may basihan ka. Meron ka mga grounds, no, para apailan siya ng impeachment. Yun. Hindi basta-basta yan. Kaya marami po dyan pipirma, dapat pumirma, etc. whatsoever. So alamin natin, dito kay Yusek Cardema, no? Nakalimutan ko yung kanyang division Kasi dati pag nagpe-press ko, nandun siya sa youth. Sa youth. No, alamin natin, ano ba ang basihan para pailan ng impeachment complaint si PBBM? Nandito po. Members talaga, mga around 10,000 lang. Pero hindi naman namin kaya gold member lahat ng butante. And anong age range nila? Kapag youth, it is 15 to 30. But hindi naman nakokontrol ng sino yung boboto. Yung tawag is from 18 years old to 44.
Yung young pa rin daw yung 44. Kaya kasama pa si Wilson Flores. Okay. Are you a lawyer? Okay. Mr. Cardema, please press ang salvo. Yes, magandang umaga po. Ako po si Ronald Cardema ng Calamba, Laguna. And yesterday po, myself and my wife, Marie Cardema, we went to Congress and we went to the office of the Secretary General of the House of Representatives to file the first impeachment complaint against President Marcos. You know, dalawa lang yung zero in nitong impeachment complaint natin against President Marcos. It is only regarding culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust. Hindi na tayo nagsama ng napakaraming mga allegations and everything katulad dun sa mga ginawa nilang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Lahat na ng pwedeng isingit, lahat na ng pwedeng maisip, sinisingit nila. Dito, very clear. Very clear tayo doon. Isa lang yung incident kung bakit ganon. Ang sinasabi natin, bakit pinayagan ng ating Pangulong Bongbong Marcos na ang isang Pilipino ay ibigay sa kamay ng mga dayuhan? Very simple. Di ba? Kasi nakalagay sa Constitution natin, sovereignty resides in the Filipino people. Hindi yung sovereignty nakareside doon sa territory. Bakit? Ang teritoryo ng isang bansa, minsan lumalawak, minsan lumiliit, minsan may dispute pa. Kaya yung soberanya wala doon sa teritoryo. Ang soberanya ng bansa ay nasa mga buhay na Pilipino. Kaya nung March 11, nung sunurrender ang isang Pilipino sa kamay ng mga dayuhan, sinurrender ang soberanya ng bansa. And under the Constitution, who is the defender and upholder of the Constitution? It is the President of the Philippines. On his first day as President, nanumpa siya to uphold, preserve, and defend the Constitution and all laws of the country. So, alam nyo, nakalagay rin sa Constitution na lahat ng Pilipino ay bibigyan ng due process. Kahit lahat dito pwede kasuhan. Madali naman magkaso eh. Pwede kang kasuhan ng kapitbahay mo, ng kaaway mo. Pero lahat ng tao, binibigyan ng due process. Ang tanong, yung nakasaad bang due process sa Constitution ay ibinigay rin ba doon sa isang Pilipinong yun? Sa tingin natin, hindi. Bakit? Yun nga mismong ICC, yung Rome Statute, meron silang provision for due process. Ano yun? Pag ikaw inaresto sa bansa mo, yung arresting authority ay dadaling ka dapat sa local judicial authority. Ginawa ng ICC yun para matesting kung yung pagkaka-aresto sa'yo ay legal ba at maayos, hindi pinwersa or everything. Dinala ba yung inaarestong Filipino citizen sa local judicial authority? Hindi. Di ba? So nakasaad dito yung mga violation na yon, and it is a culpable violation of the Constitution. Betrayal of public trust. Alam nyo, pinagkakatiwalaan natin ng presidente na he will uphold the Constitution and he will protect all Filipino citizens. Yun ngang kinakasuhan nating mga kurakot sa Pilipinas. Kapag magtatangka ng tumakas sa Pilipinas, hino-hold departure order natin, HDO, para hindi makalabas ng bansa. Yun ngang OFW na gumawa ng krimen sa ibang bansa, nakakulong, iba nasa death row na, ginagawan pa rin ang paraan ng Pilipinas, dalhin dito at maiuwi sa Pilipinas. Bakit yung isang tao, tayo pa mismo ang nagdala sa ibang bansa? Alam nyo, sino yung mga tinatanong sa Senado? Secretaries and mga general at opisyal. They are just alter egos of the president. Lahat ng kanilang kilos ay yun ay utos ng kanilang principal. Ang problema, pag tinatanong sila ng mga senador kung sino nag-utos sa kanila sa taas, they will invoke executive privilege. Sino pa bang mas mataas sa mga sekretary? At ayaw lang nilang mabanggit yung pangalan na yon, 'di ba? Yung mga binabanggit natin ng mga sekretary at general at opisyal, lahat sila kinasuhan na sa ombudsman. Pero
Lahat sila alter ego lang, inuutusan lang yan. At hindi nila ma-mention yung pangalan ng taong nag-utos sa kanila dahil ini-invoke nila yung executive privilege. Ang tanong natin, sabi dun sa interview ni Secretary Remulla, sinong nagbayad dun sa private jet? It is the office of the President who chartered that private jet to bring a Filipino citizen to the hands of the foreigners. Sino bang pinuno ng office of the President? Alam niyo, babalik tayo dun sa pinag-uusapan natin. Ang presidente ng Pilipinas, hindi pwedeng kasuhan yan sa korte. Alam niyo, isang example ko, ako ay NYC chairman ng halos 6 na taon, fixed term kasi ako. At ang sinusunod na batas ay NYC law. Ang author ng batas, baka hindi niyo alam, Congressman Bongbong Marcos noong 1995. Nilagyan niya ng fixed term provision ang NYC. Ibig sabihin, nung pinalitan si ERAP during EDSA Revolution, hindi napalitan ni Gloria yung mga NYC official kasi fixed term yon. Nung umupo si Noynoy, hindi niya mapalitan yung NYC officials ni Gloria kasi fixed term yon, and so on and so forth. Ang kauna-unahang lumabag ng batas ni Bongbong Marcos na NYC law, na fixed term provision ay si Bongbong Marcos mismo. Pwede ko ba siyang kasuhan sa Korte Suprema? Ang sabi, ang presidente hindi pwedeng kasuhan. Ganon katindi yung immunity ng presidente sa mga kaso. Kahit nilabag niya ang isang batas, at alam niya yung batas na yon, dahil yun ang pinagmamalaki niyang ginawa niyang batas, at nilabag niya kitang-kita, hindi mo pwedeng kasuhan ng presidente kahit sa Korte Suprema. Ang kaisa-isang pwede mong i-complain sa presidente ay impeachment complaint. Yun lang. Para doon niya sagutin lahat ng alleged wrongdoings na tinatanong mo sa kanya. Pero dito sa impeachment complaint na to, hindi ko na siningit yun. Yung violation ng batas na yun, yung patungkol sa akin. Ang nilagay lang namin dito, yung hinaing ng milyong-milyong mga Pilipino, tinatanong ang gobyerno ng Pilipinas, bakit natin pinayagan na ang isang kapwa natin Pilipino ay dalhin sa kamay ng mga dayuhan. Hindi natin kailangan pag-usapan dito yung technicality nung sa ICC and everything. Yun nga yung dinidispute nila hanggang ngayon mismo sa ICC. Ang tanong, bakit mo inalaw? And bakit hindi mo binigyan ng due process yung Pilipino na yon? Kasi pag nangyari yan at hindi man lang natin kinwestiyon, at milyong-milyong Pilipino ngayon ang nagtatanong bakit nangyari yun, pag hinayaan lang natin walang magsalita, baka may mga susunod pang ganyan. Baka maabuso yung ganyang powers at wala nang nagsalita. Nagtataka kayo sa Kongreso, ang mga kongresista ay ibinoto ninyo. Kada isa sa inyo dito ay bumoto ng inyong kinatawan sa Kongreso, either party list or district congressman, para maging boses ninyo. Voice of the people, yun ang tawag doon. Sino nagsalita? Sa Kamara de Representantes, sa House of Representatives, mga representative nyo, sinong nagsalita patungkol dito sa napakalaking issue na ito, na napakaraming Pilipino ang nagtatanong? Wala. Bakit? Iba yung function ng ibang kongresista ngayon eh. Yung ibang kongresista, umaakto bilang Social Welfare Development Officer, namimigay ng ayuda. Hindi trabaho ng kongresista yon. Yung ibang kongresista, nag-identify ng klase ng tulay, kalidad ng tulay, kalidad ng karsada, kalidad ng building na ipapatayo. Hindi naman engineer ang mga kongresista. Pero napakaraming oras ng mga kongresista at opisyal ng gobyerno nilalaan ng oras sa pamimigay ng ayuda at sa paggawa ng mga proyekto. Ang trabaho ng kongresista ay magpanukalan ng batas at pag merong national interest issue, magsalita patungkol dun sa issue na yon, or else hindi man lang marinig yung boses ng taong bayan. Napakaraming nagrarally sa iba't ibang kapitolyo ng iba't ibang bansa, mga OFWs. Napakaraming nagrarally sa iba't ibang probinsya. Wala man lang nagbabanggit ng issue na ito. Kaya dito po sa impeachment complaint na ito,
nabibigyan ko kayo ng kopya mamaya through PDF para kumpleto, makita ninyo yung merits nung sinasabi natin. At doon, kung ito ay magtuloy, sagutin man lang ng Presidente ng Pilipinas, why did he allow a Filipino citizen to be transported to the hands of foreigners? Yun po ang ating pinupunto dito. Ang problema lang po kahapon, nakalagay kasi sa Rules of Procedure in Impeachment Proceedings ng House of Representatives, your verified impeachment complaint should be received by the Office of the Secretary General. Alam nyo, Thursday kahapon, bukas ang mga opisina ng gobyerno. Marami tayo doon pinapasweldong kawani ng gobyerno. Masabi ko sa inyo, hindi nila tinanggap itong verified impeachment complaint natin kahit man lang tatakan ng receive. Ang paliwanag lang nila, wala daw po si Secretary General para mag-receive. Pero nire-raise natin na nakalagay sa rule book ng Rules of the House of Representatives, it is the Office of the Secretary General who will receive. At klarong-klaro, hindi naman sinabing it is the Secretary General himself who is required to receive. Kapag ba ikaw ay may sasubmit sa LTO, kailangan ba nandun pa yung branch division leader para lang i-accept yung mga ipapareceive mong dokumento? For that matter, in any government agency, naging head of agency naman tayo, kailangan ba nandun yung pinuno para lang mag-receive? It is a ministerial duty. Tatatakan mo ng receive, lalagay mo ng oras at araw, pipirma ka kung sino ka na staff ng opisinang yun ng gobyerno na nag-receive. Yun lang yun eh. So hindi po nila na-receive kahapon. Yun ang paliwanag ng Office of the Secretary General. Wala daw po si Secretary General para mag-receive. Nandun naman yung Deputy Secretary General, dalawa, ayaw i-receive. Dapat daw si SecGen. So, anong laban natin sa ganung explanation? Ayaw talaga i-receive ng isang government agency. Kami nga, miyembro na sa Kongreso, ayaw pang i-receive. Paano kung isa kang ordinaryong Pilipino na merong reklamo patungkol sa gobyerno at magpapareceive ka ng iyong hinaing, galing ka lang sa karsada, ipapareceive mo, eh di lalong wala. Ilan ang miyembro ng Kongreso? 300, 310, ganyan. Isa na nga kami dun eh. Pero yung mismong ganito papeles namin ayaw i-receive. Paano pa pag ordinaryo ka Pilipino? Diba? So yun ang sinasabi natin, bakit ganun? Bakit selective? Bakit pag ang makabayan ang nagpa-receive? Talaga naman tinatawag pa lahat ng media dun sa house. Nandun pa, may picture taking pa ng ganyan, and mabilis na re-receive. Nung nagpa-receive ng impeachment complaint, una, pangalawa, pangatlo, against Vice President Sara Duterte, received agad, kumpleto agad, and everything. It is a ministerial duty to receive. So yun lang po ang masabi natin, and I will give you copies of this para po mabasa ninyo, at makita ninyo, alam nyo, ang hirap ay paliwanag eh. Kaya nga ini-invoke yung executive privilege, ang hirap ay paliwanag. Diba? And pag hinayaan natin ganon, may mga susunod pa na pwedeng isakay na lang sa eroplano at ibigay sa kamay ng mga dayuhan. Kaya kailangan natin mag-file lang ganito para man lang may magpaliwanag. Alam nyo, masabi ko sa inyo, ninong ko si Bongbong Marcos. Inaanak kami ni Bongbong Marcos sa kasal. Tapos, yung anak namin, ang ninong, kinakapatid namin si Sandro. Yun ang kauna-unahang inaanak ni Sandro. Pero, masabi ko sa inyo, from 2016, Duterte Marcos kami, hindi kami Duterte Cayetano. Katulad ng tandem na Duterte Cayetano. Duterte Marcos talaga kami. Talagang supporters kami ng mga Marcos. Marcos loyalist kami. Bago pa kami naging Duterte supporters. Yung rally against Jim Paredes sa EDSA Shrine ng Duterte Youth, it is about the Marcos Burial, kung naalala ninyo. Yung rally sa Supreme Court, sa COMELEC, about recount, ang kasama doon Duterte Youth rin.
Sa mga youth conventions namin, ang guest of honor namin, laging Amy Marcos lang and Bongbong Marcos. Ganun kami ka-Marcos loyalist. At syempre, noong 2022, kung dati Duterte Marcos, Marcos Duterte naman kami. Pero alam nyo, yung pakiramdam namin, yung parang nababasa namin sa social media na nabudol kami at nabudol ang maraming Pilipino. Kami sumuporta ng todo, kami nag-effort ng todo, at tulad rin ng maraming Pilipino na nagtiwala, nagbigay ng trust, public trust sa ating Pangulo ngayon. Pakiramdam namin na betray yung public trust na ibinigay natin. So ito yun, betrayal of public trust. Why did you allow a Filipino you were supposed to defend and give due process? Bakit mo pinadala sa kamay ng mga dayuhan na mismong opisina mo ang nagbayad sa eroplano para ilipad agad? So meron ho kayong tanong? Yes, Mr. Kadema. Una-una, since the President has many advisors, legal advisors, di ba? Ano kaya ang reason nila or defense nila kung bakit nila pinayagan yun? Would you know? O walang explanation? Hindi ko po alam. Kasi lahat naman sila invoking executive privilege. Okay, so walang sagot. Okay, lastly, what happens? Dahil sa hindi siya natanggap, no? What happens to him? Will you file again? Yeah, why? Ano nangyari? Yes, we will file again. Ang problema, paano kung i-declare sa SecGen's office na wala lagi doon araw-araw si SecGen at papasok siya sa Hunyo pa? Sir, it's an Net 25 House reporter. We asked, after you left the office of the Secretary General, we asked SecGen Regional Velasco. The reply of the Secretary General through our Bible groups, I will read in toto. Our office was closed today due to strat plan seminar attended by all the OSG staff. We resume work on Tuesday, May 13. So, kailan nyo siya ipapile? Kasi ngayon, alam nyo naman, walang pasok sa Congress, walang mga empleyado doon. So, kailan? Is it May 13 by Tuesday? First of all, naging empleyado ako sa House of Representatives for 10 years. Sa 17 kongresista. Ang opisina ng gobyerno, lalo na sa House of Representatives, ang session days niyan ay Monday to Wednesday only for members of the House of Representatives. Pero, ang buong secretariat ng House of Representatives, it is a 4-day work week, Monday to Thursday, at dahil ginawa nilang 4 na araw, hindi hanggang alas 5 yan, hanggang alas 7 yan. Okay. Alam natin yan. Pangalawa, nung dumating kami doon, bukas yung Office of the Secretary General, nandun yung 2 Deputy Secretary General, nandun yung mga staff, in-entertain kami for 1 hour. Alam nyo, hindi ko lang na-post yung mismong pagkausap sa amin. Mamaya, sa Viber group nyo, isesend ko pati photos kung paano kami ni-receive doon ng mga staff ng Office of the Secretary General. It is because you cannot declare that an entire government office is closed. Lagi na lang may skeletal staff sa kahit anong opisina ng gobyerno. Alam natin yan. Hindi naman tayo bago sa gobyerno. Nagtrabaho tayo sa Kongreso ng 10 taon. Naging head of agency ako ng 5 taon. So alam natin na hindi mo pwedeng ideklara sa taong bayan na sarado ang iyong opisina para magsilbi sa kahit sinong Pilipinong pupunta po. Sir, to be specific, so kailan nyo siya i-refile? I-try namin sa next week, hindi lang namin alam. Kasi alam nyo naman, syempre, nagbabantay pa ng count ang mga tao ng Tuesday. Syempre, may pinagkakabisihan rin naman kaming kampanya. Okay. Pero sir, next week. Okay, sir. Opo. On the assumption that your impeachment complaint is sufficient in form and substance. Okay, in substance. Yung timing, kinonsider nyo ba? Kasi alam naman natin, the resumption of the session is on June 2 up to June 13 only. That is 11 session days. So, ano ang magiging tsansa na yan ay ma-actionan
on the assumption that the Secretary General will receive the impeachment complaint coming from you? First of all, I cannot assume on how other people will act on it. Yun nga mismo pagtatak lang kahapon ng receive. Yung pag-act na ganun, walang ganun eh. So I cannot assume kung how they will process it. But what I can say is, pag sinabi nyo na mali yung timing, ibig sabihin nun, kailan ang timing? It is allowed to submit, we are all allowed to submit an impeachment complaint, haso, grievances, or any letter to any government agency in every bukas yung government agency po na yon. Ito, may mga nagsasabi nga, minsan, o bakit kayo nag-file ng panukalang batas? Sa iba to, hindi sa amin. Ba't kayo nagpa-file ng panukalang batas sa huling taon ng Kongreso? Ang sagot ko doon, actually hindi ako yung nag-file, ibang kongresista. May nagke-question lang. Sabi ko, alam mo, pag ganyan ang question mo, ibig mo sabihin, kahit anong issue ng taong bayan, kahit anong hinaing ng taong bayan, kailangan mo bang mamili ng timing or kailangan mo nang maging boses ng taong bayan sa oras na yon? Ibig sabihin, nagtatanong yung iba, bakit ngayon lang? O bakit ngayon mas maaga pa doon sa susunod na kongreso? Alam nyo, wala kang iba nagsasalita patungkol dito eh. Why do they question bakit kayo nagsalita sa oras na ito? Yun lang ang sinasabi natin. One last point from my end. Sir, I know you are aware kasi naging empleyado kayo ng House. So, supposed to be on the assumption, ni-receive ng Secretary General, forwarded to the House Speaker with the remaining 11 days of session. And on the assumption, again, that it will be referred to the House Committee on Justice. Because according to House rules and impeachment procedures, once the impeachment complaint reaches the House Committee on Justice, it is deemed initiated. At kung magsasara adjourned Senate J by June 13, mayroong, I know that you are aware of the one-year ban on another filing of impeachment case on an impeachable official. What is your comment? I think it is, kailangan pa i-interpret yan. Kung baga, yung one-year ban ba, will it not be brought up in the next Congress? Ganun ba yun? Kasi, on our observation as House reporters, any bill pending na nagsara ang sesyon ng, today is 19th Congress, it will be automatically papadala sa archive. And the next Congress, the 20th Congress, it's up to them to refine. My point, sir, is impeachment is different from the ordinary bill. Kasi once that impeachment complaint refers to the House Committee on Justice, it is already deemed initiated. And according to the House rules, once it is deemed initiated at hindi siya nadala sa Senado, iiral yung one-year ban on any impeachable officials stated in the Constitution. So, what will happen? I think it needs more interpretation. Ang pagkakaiba nito, sa libo-libong House Bill, yun ay proposal lang kung anong gusto mangyari ng mga kongresista sa buhay ng ating bansa. Yes. Ito, may nire-raise tayong existing na issue sa ating bansa na alleged violations. So, dito sa mga House Bill na to, pag hindi yan na first reading, second reading, third reading, o hindi pumasa, ipopropose lang yan. Kasi, that's why, sir, I bringing out ko yung issue niyan kasi like for example, the present impeachment case against Vice President, the fourth impeachment na nakarating, the article of impeachment pending sa Senate. Then, magsasara ang 19th Congress, magbubukas ang 20th Congress. According to the legal luminaries of the House of Representatives, it should be decided to be decided by the Supreme Court kung yung impeachment complaint filed during 19th Congress, tatawid siya ng 20th Congress kung valid yun.
Kasi any action na nagsarang Kongreso, automatic mababaliwala lang unless i-refile. The point is, yun nga yung impeachment, mayroong impeachment rules and proceedings na sinusunod ang House of Representatives and the Senate na once it is being initiated at hindi siya na-actionan, may 1-year ban. Hindi kaya ganun ang gawin ni Secretary General na tatanggapin niya yan, i-refer nila kay Speaker, i-refer nila Committee on Justice, then hindi nila actionan, then initiated siya, so may 1-year ban again para hindi mapailan si PBBM ng new impeachment in the coming Congress. I cannot assume on what the Secretary General's office will do. And katulad nga nung sabi ninyo, sino po yung legal luminaries na nagsabi na kapag nag-change One of the legal luminaries na nag is Justice Conchita Carpio Morales during the UP Forum. The former COMELEC Commissioner, yung pangalan, tumatanda na ako eh. Pero yun ang sinabi ng dalawa. Yung isa na Committee Executive sila yung bumuo ng 1987 Constitution. Kasi ngayon ko lang narinig yan, pero if I will base it dyan sa statement ng legal luminaries na yan, na kapag nag-file ka sa 19 Congress lang ang pwedeng mag-handle nun, ibig sabihin, based on that, hindi matutuloy yung kay Vice President Sara Duterte because it will be the 20th Congress. Yun nga po yung sinasabi nila that maybe the camp of the Vice President, kaya nga nag-file na yata sila sa Supreme Court. Na we will wait kung ano yung magiging pasya ng Supreme Court regarding that issue. Kaya nga yung sinasabi nila, that's why until now, the Senate President, hindi niya kino-convene talaga na pwede naman daw i-convene kasi continuing body ang Senado. Kaya lang kasi, pag inabot siya ng 20th Congress, mayroon daw yun nga, legal question na dapat Supreme Court ang mag-decide. Tulad din dyan sa impeachment complaint ninyo, sir, na halimbawa, hindi nga tinatanggap pa. On the assumption nga, natanggapin ni SecGen, at once na yan ay na-refer ni Speaker Romualdez sa Committee on Justice at nagsara ang 19th Congress, being initiated, and then, according to House rules, hindi siya, may 1-year ban. Okay. Alam niyo, napakaganda nung sinabi niyo. And kung doon natin ibabase, ngayon ko lang narinig yun eh. Ibig mo sabihin ngayon, yung 240 na kongresista na nandito sa isang gilid, na nag-file ng impeachment sa huling araw ng Kongreso, at kami naman na nag-iisa na nag-file sa huling working day ng Kongreso bago ang eleksyon, kung sinasabi nila na baka hindi namin napag-isipan, hindi rin pala napag-isipan ng 240 na yun. Ibig sabihin, matidismiss pala to at matidismiss rin yun pag nagpalit ng Kongreso. Hindi namin alam yan. Ngayon lang po namin narinig. And kami, kung ganyan pala yan, it is good news for us kasi kaalyado namin si Vice President Sara Duterte. And then, kaya, no, on that point, sir. Hindi ko po alam yan. Oo, kasi sabi nung 214 na pumirma, na nung last day, bago ang recess, pinorward sa Senate. Ang ginawa ng Senate, in-adjourn kaagad. Ang nasa isip kasi nila, pagdating doon, pag-forward ni SecGen, doon sa impeachment of the Vice President, the article of impeachment, action na ni Senate President. And it so happened na 6 o'clock pa lang, nag-adjourn na. Hindi kaya yun. Pero hindi sila nawalan ng pag-asa na they're hoping the Senate President i-convene niya. Kasi ang sabi nila, pwede niyang i-convene anytime eh. Kasi special session? Yeah, special session. No, not the special session because the Senate is the continuing body. There are 12 senators remaining ngayon sa Senate na active. And those 12 cannot vote alone. Yeah, because that is only 50% of the 24. Pero ang sabi nga nila, pwede naman niyang i-convene. Kaya hindi niya yun yung issue, di ba? Ayaw i-convene ni Senate President Escudero. So ang punto nila ngayon,
pagka ikinonvene ba niya by June 2, and then June 13, Senate adjournment. And then by July, after the SONA, and then that is the 20th Congress. The 12 senators from the 19th Congress, tatawid sila ng 20th Congress because the Senate is a continuing body. Oh. We have 12 new senators, elected senators. So, marami daw legal question yun na yun ba ay legal na yun, the article of impeachment which is filed by 19th Congress, tumawid siya ng 20th Congress, that's why the camp of the Vice President filed a petition at the Supreme Court. I know, 2 pending petition coming from the camp of the Vice President questioning the legality of the article of impeachment. So, that's my point. In relation with your impeachment complaint, yun nga ang problema, sir, kasi, halimbawa, in-refer nga niya sa Committee on Justice. Nakuha ko na, sir. Okay. Kaya lang, we cannot, kasi wala naman legal walang jurisprudence by Supreme Court dyan. Kung tatanungin niyo ako, parang pinapangunahan ko yung interpretation ng Supreme Court. Hindi ko rin kaya sagutin yan. And, sinasabi ko sa inyo, first time ko narinig yan, and maganda sa kalooban ko, kasi kung final pala namin to ng 19th Congress, at final ng 240 yung impeachment nila ng 19th Congress, ng huling araw rin, pag pala nagpalit ng Kongreso, dismiss kami, yung may jurisprudence. That's right, sir. That's Parang my we can point. debate on something that is not yet established eh. Maybe my inkling or my insinuation is why not wait for the 20th Congress to find that. Yeah, that's my point. Ang sagot ko, kasi we cannot discuss on things na wala pang finalities, yung legal basis niya. Ang masabi ko, kapag nagsasabi yung ibang tao, bakit ganyan ang timing? Sa akin, walang timing eh. Hanggat merong opisina ang gobyerno na bukas at meron kang gustong iparating, dapat i-receive yan. Kung hindi, kapag ikaw pumunta sa LTO at magpapalit ka ng driver's license at huling araw pala, wala pala yung head of agency, hindi daw i-receive. Pangalawa, ang pwedeng excuse nila, naku, huling araw ngayon ni Hepe, yung mga na-print na mga pirma pa niya, maghintay ka muna. Hindi pwedeng ganyan sa gobyerno. Habang bukas ang isang opisina ng gobyerno at meron kang isang government document na gusto ipa-receive, tapos ang usapan, dapat i-receive, dapat i-process. So yung sa mga timing, kaya lang, ang question ko na lang dyan, eto, tatataka na lang, sir, baka umaba tayo dyan eh. And then, sir, parang mabuo ko yung istorya ko So next week, itratry nyo na Try natin, sir. Na sana nandun si Secgen. Oo. Okay, 4 soundbites lang. Sige, sabihin nyo kung what is your plan regarding your impeachment next week? Same thing. Simple lang. Bring it there, stamp it, receive. Yan lang naman ang ating... Yan lang po. Okay lang, boss. Pero maganda yung punto ni Sir. Ngayon ko lang nalaman yon. Kasi mas matindi ang impact doon sa pinrosesong impeachment kay Vice President ng 19th Congress. Hi, Sir Victoria Tulan of ABS-CBN. So although na-touch nyo na yung matter of timing, pero itanong ko na rin po, baka may mga nagsasabi na maghahalalan kasi, kaya you are filing it and Duterte Youth is running. So ano lang po ang explanation doon? Siguro kung mukha kaming talunan, kailangan namin yon. Alam nyo, sa amin lang hindi applicable yan. Noong January, ang Duterte Youth Party List, pang 3 seats na. Noong February, tumaas pa sa 7%, pang 3 seats pa rin. Noong Marso, tumaas sa 8%, pang 3 seats pa rin. Inaresto nila si Pangulong Duterte, biglang sa 3 survey, nag-number 1 ang Duterte Youth Party List. Hindi na namin ina-assume kung mananalo kami o hindi. Sa tingin namin, panalo kami. Kasi incumbent naman kami sa Kongreso, and ang taas ng survey, nasa taas talaga. Hindi kami yung, file namin to, para makadagdag ng panalo o manalo. Hindi namin kailangan yan. It is risky for us to do this. Kasi pag ginawa namin to, at ginawa naman namin kahapon,
lalo kaming babanatan. Kesa yung tahimik lang tayo, mananalo na tayo eh. O, di ba? Ganun ang style ng ibang politiko, tahimik lang, mananalo na tayo eh. So, hindi namin kailangan i-file to para lang manalo. Yun po, ma'am. So, confident kayo na you will get 3 seats? Yun yung nasa survey. Pero ang pinag-uusapan natin dyan, kung gagawin ba namin to para lang manalo o hindi, hindi yun. Definitely hindi po yun. Very logical sa atin na mananalo yung Duterte Youth Party List. And then, sir, baka narinig niyo na rin, ang laging sinasabi naman ng Malacanang, ang in-invoke nila yung Republic Act 9851, yung pwede mong isurrender o i-extradite ang isang accused to the appropriate international court. Yun yung point ko kasi na dapat dinala muna sa local court. Pero may 9851 daw na pwedeng dalhin agad sa international court. Your reaction na? Hindi ko kaya ipaliwanag yan. Pero dapat dito nila ipaliwanag yan. Kasi yung sinasait natin, if you surrender a Filipino, you surrender the sovereignty of the country. Ngayon, constitution yun. Yan, Republic Act lang yan. Diba? So, ngayon, kailangan ipagtapat, kung ito matuloy, kailangan mo ipagtapat yung interpretation ng Constitution kasi nagkaroon kang alleged culpable violation of the Constitution. Tapos doon sa excuse mo, hindi, sabi doon sa isa nating batas, pwede tayo magdiretso. Kailangan sila yung magsagot niyan. Hindi ko kaya interpret yan. Hindi tayo korte, hindi tayo judicial body, judicial authority. Last na lang, sir. Sabi po ng Makabayan Block, this is yung pagpa-file niyo po, diversionary tactic para divert yung attention from the impeachment of VP Sara. Hindi naman namin, kahit si VP Sara, hindi naman namin pinag-usapan to or anything. Alam nyo, nagtataka ako dyan sa Makabayan Block. Simula nung tinanggal ng mga Marcos sa Pilipinas, every year na lang ang rally nila, Remeng Marcos, Diktadoryang Marcos and everything. Ngayon may nag-file ng impeachment laban kay Marcos, sila pa yung unang magreklamo. Sabi ko, ano na bang talagang stand nyo ngayon na Makabayan Block? Any questions? Yes, Wilson. Miss Hanati, kasi na-stuck siya sa topic. Sabi ni Miss Hanati ng Billionaire TV channel, if the House leadership refuses to accept or hear this complaint, what is your next step, Congressman Cardena? Hanati of Billionaire TV channel. Kay Dema po. Chairman Cardena. Yun ang problema. Actually, yun yung essence ng sinasabi ko sa inyo about isang government agency tsaka isang Pilipino na nagpapareceive. Ang tanong na yan hindi para sa akin. Ang tanong na yan para sa inyong lahat dito na Pilipino at lahat ng nakikinig. Anong gagawin ninyo pag meron kayong ipapareceive sa isang opisina ng gobyerno na kayo ang nagpapasweldo lahat sa mga kawani ng gobyerno at ayaw i-receive? Yan hindi ko... Siyempre, in this incident, ganun nangyayari. Pero kayo ba bilang mga Pilipino, ito-tolerate nyo ba na kayo magpapareceive lang ng isang dokumento sa opisina ng gobyerno na kayo mismo ang nagpapasweldo at ayaw i-receive yun? Kahit ano pang dokumento yan. Diba? Yes. Yes, ma'am. Alam nyo, hindi ko talaga tinitingnan kung it is good news or bad news. Ako, nakikipag-away ng 5 taon na mula kay Jim Paredes, kay Kaloy Zarate ng Bayan Muna, kay Raul Manuel ng Kabataan Party List, kay ACT Teachers, Congresswoman Franz Castro. Ako basta merong issue na gusto kong panindigan, pinapanindigan ko. Hindi ko inaantay yung naku, baka bad news to o good news to. Kung sa paniniwala ko, medyo tama itong issue na to para sa sarili ko at meron namang paraan para i-file to o magsalita para dito at maraming Pilipino pa. Sa pagkakataong ito, hindi ko lang issue to ng maraming Pilipino. Gagawin ko to. Alam nyo, sabihin ko sa inyo, bigyan ko kayo ng katotohanan ngayon patungkol sa Pilipinas. Ito dapat ang tandaan ninyo.
Alam niyo sa Pilipinas ngayon, ang mga politiko namimigay ng bilyong-bilyong ayuda pag pinagsama-sama mo. Ang mga politiko ngayon, nag-identify ng gagawing karsada, building, tulay, and everything. Pero bakit ba natin sila inelect na leader natin? Para sila tumayo doon, para sila ay maging matapang doon at magsalita para sa ating lahat. Ngayong panahon na ito, ang currency ng eleksyon, at ito, eleksyon na on Monday, parang napapansin natin dito, ang currency talagang pera-pera na lang. Ikaw magdedesisyon sa opisina mo sa gobyerno, gawa ng pera at pondo. Ikaw boboto sa barangay dahil sa bigay na bayad sa'yo. Ngayon ng panahon na ito sa ating bansa, kinakalungkot natin. Ikaw mamimili na lang sa mga kandidato sa Lunes kung sino yung matapobreng kurakot o yung mabait na kurakot. Diba? Kasi yung nasa kapila, namimigay ng pera, vote buying, ang tawag nila ngayon coordinator. Yung kapila, baguhang politiko o challenger, kahit napakaganda ng advokasya niya, namimili na rin ng boto. Yan ang katotohanan sa bansa na sa tingin ko wala masyadong nagsasalita sa ating gobyerno. Yan ang sistema na dapat ngayong eleksyon na ito ay baguhin natin. Tuwing kailan lang tayo binibigyan ng pagkakataon baguhin ang bansa bilang mga mamamayang Pilipino, tuwing eleksyon lang. So kailangan ipakita natin lahat ng ating hinaing ngayong panahon na ito at tingnan ninyo kung merong paninindigan yung mga kandidato at mga politiko. Bakit? Pag yung politiko ninyo at kandidato ninyo walang paninindigan, pag sila bumoboto lang sa desisyon sa gobyerno, kung nasa ng pondo at pera, o balingbing sila sa mga desisyon nila, boss, huwag niyo iboto yung mga yan. Dahil pag kayo ordinaryong Pilipino, nagahasa ang anak ninyo, nasaksak ng adik ang asawa ninyo, at lalapit kayo sa inyong mayor at congressman, at yung palang nakasaksak, kaibigan nila, o meron pang bigay sa kanila dahil mayaman pala yon, anak ng mayaman yung adik, ano nang pag-asa ninyo sa buhay? Yeah, Mr. Correa, we get your point. We get your point. Naintindihan namin yan. Question lang, who's filing this? Are you doing this on your capacity or on behalf of the youth part? Yes, we're filing this on our personal capacity and as endorsed by Duterte Youth Party List. Ay, hindi ko naman, sa totoo lang, hindi ko nakausap si VP tsaka si na Congressman Pulong Duterte. Hindi ko nakausap. So, hirap naman nun. Parang ilalagay natin si Ivy ngayon sa chopping block. Pero, ang narinig ko si dating Secretary Panelo, challenge niya si Senator Amy. Pero tayo, pinapanindigan natin yung sinasabi kagabi ni Vice President Sara Duterte dun sa rally. Kasi minention niya si Senator Amy Marcos kagabi sa PDP Grand Rally. Sinabi niya na iboboto niya si Senator Amy Marcos dahil talagang nanindigan si Senator Amy Marcos paimbestigahan yung mga may gawa dun sa pagkakadala kay Pangulong Duterte. Any more questions? Yes. Okay. Yeah, Wilson. Your reaction, Chairman Cardema, to some student leaders filing the disqualification case versus Duterte Youth over alleged red tagging. Buti nabanggit nyo. Alam nyo, ito sabihin ko sa inyo baka kasi hindi alam ng mga taong bayan. I was a member of Kabataan Party List in UP Los Baños. Yung 3 batchmate ko doon, patay na as NPA. Ang sinasabi ko, kayo mga member ngayon ng Kabataan Party List at mga kaalyadong grupo,
debatihin nyo na lang yung ibang tao na walang alam dun sa grupo natin. Kasi kayang-kaya ko kayo talagang debatihin. Si Raul Manuel nga, si Caloy Zarate nga, pati si Franz Castro, nagkasawaan na kami sa pakikipagdebate kasi nga member nyo ako dati. Eto, hindi ko nakita yung petition nila kahapon for disqualification, pero binanggit nila, ni-red tag ko daw yung Kabataan Party List, Gabriela, and ACT Teachers. Alam nyo, ako yung klase ng tao na hindi banggit lang ng banggit. Lalo na kung galing ako doon sa organization ninyo. Kapag binanggit ko si Raul Manuel, ang binabanggit ko, hindi ko sinasabing lahat kayo NPA. Kasi ako member ng Kabataan Party List, hindi naman ako NPA dati. Ang sinasabi ko kay Raul Manuel, bakit ang daming members natin sa Kabataan Party List ang namatay na as NPA? And if it is the truth, hindi red tagging yon. Ang ginawa kong example, nung nagsasalita ako, may picture si Raul Manuel, nag-selfie siya doon sa kasamahan niya sa Kabataan Party List. Ang pangalan, Chad Book. Si Chad Book, taga-UP, member ng Kabataan Party List, napatay ng Armed Forces of the Philippines sa bundok sa encounter with NPA. Hindi ko sinasabing lahat, pero ako nagbibigay ng examples. So, NPA si Chad Book at kasama ni Raul Manuel sa rally ng Kabataan Party List. Yun lang. Pangalawa, Congresswoman Sara Elago ng Kabataan Party List noon at ngayon Gabriela Party List. Nagrally siya sa UP Los Baños. Ang spokesman ng Kabataan Party List sa UP Los Baños noon, nakasama niya, katabi niya, may bit-bit ng flag ng Kabataan Party List, Sara Elago, and yung katabi niya, si Giancarlo Capistrano Alberto, Vice Chair ng Student Council doon. Napatay si Giancarlo Alberto as NPA sa bundok ng Louisiana, Laguna. Hindi ko sinasabing lahat ay NPA, pero yung katabi ni Kabataan Party List Congresswoman at ngayon na magiging Gabriela Congresswoman, Sara Elago, namatay as NPA, kasama niya mismo sa rally as member niya. Pangatlo, binanggit ko si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Bakit? Na-convict si Franz Castro ng isang judicial authority, ng isang RTC, for endangering the lives of the Filipino youth, for bringing 17 young Filipinos in the middle of the night in a mountain infested with NPA. Nakalagay doon, NPA infested area. Saan ko binanggit yun? Doon mismo sa decision ng RTC judge. So pag ba sinabi ko, binanggit ko yung decision ng judge na dinala ni Franz Castro sa NPA area yung mga bata sa kalagitnaan ng gabi at kabundukan yon. Red tagging ba yun? Hindi ako red tagger na banggit lang ng banggit. Alam nyo, sinasabi ko nga lagi, yung akbayan nga, nire-red tag ng iba. Yung akbayan hindi NPA. Alam ko yun kasi nagkabataan party list ako sa UP. Hindi namin kasamahan yun. Oh. Hindi ako red tagger. Okay. Sasagutin ko yung petition na yan mamaya. At dahil dyan sa final yung petition na yan, na Hausaw, mamaya lahat ng binanggit ko, ipa-file ko as a formal disqualification case against Kabataan Party List mamaya sa COMELEC. Bakit? Lahat ng binanggit ko, totoong NPA na kasama nila. Paalala ko in general, pag boboto kayo, tingnan nyo kung kurakot, number 1. Alam nyo kung bakit kaya kong sabihin yan? Ang Duterte Youth Party List, ang kaisa-isang nagbabalik ng death penalty ngayon sa Kongreso, panukalang batas, against rapist, kidnapper, terorista, at plunderer at kurakot sa gobyerno. Wala nga gusto mag-co-author eh. So, huwag kayong bumoto ng sa tingin nyo, kandidato na kriminal at kandidato na kurakot. Masabi ko sa inyo, ako sukan-suka na. Talagang physically nasusuka ako dyan sa vote buying sa Pilipinas ngayon. Dahil tama yung sinasabi ko,
Mamimili ka na lang ngayon kung mabait na kurakot o masamang loob na kurakot. Namimili sila ng mga boto ngayon at tinatawag nilang coordinator yon. Sa akin, ang daming nalapit sa iba't ibang probinsya. Sasabihin, Sir, bigyan ko kayong coordinator sa Duterte Youth Party List. Ano po yun? Akala ko, pag coordinator, yun yung magkakampanya sa'yo na isa sa isang barangay. Tapos ang sinasabi sa akin, Sir, kailangan natin mga kalahating libong coordinator sa barangay. Ha? Sabi ko, baka yun na yung buong barangay. Yun po, bibigyan lang po 300, 500. Sabi ko, ay, walang nga. Question. Sir, anong oras kayo pupunta sa Comelec later? At ano yung basis ng DQ against these people? Yes. Sila ay nag-file ng disqualification based on red tagging. Ako, magfa-file ng disqualification dahil dyan sa ginawa nila based sa totoong pangyayari. Na yung kasama ni Raul Manuel, na siya mismo ang nagphoto sa rally nila ng Kabataan Party List, tao talaga to, hindi invento. Chad Book, member niya, patay as NPA. Kasama ni Sara Elago sa Kabataan Party List, John Alberto Capistrano, spokesman ng Kabataan Party List sa UP Los Baños, nagpicture sila sa rally, patay as NPA. At ang pinakahuli po, 2 weeks ago lang, ang kanilang spokesperson ng Kabataan Party List sa UP Cebu, ibig sabihin, yun ang tagahikayat nila sa mga estudyante para umanib sa Kabataan Party List, namatay as NPA si Cadalia. Sila nagbabanggit lang, retagger yan si Cardema, disqualify na nyo yan. Ako magbabanggit ng mga totoong namatay na NPA na miyembro nila. Hindi ko kailangan gawing 100 miyembro o 50 miyembro Kahit isang miyembrong NPA, kada congressman na nakasama nila at namatay na NPA, kaya nang ipatunayan na yun sa kahit sinong matalinong Pilipino na paano nangyari na si Congressman A kasama niya yung NPA, si Congressman B kasama niya yung NPA, si Congressman C na convict magdala ng bata sa NPA area at yung spokesperson ng party list nila namatay sa NPA. Kahit yung 4 lang na yun, kung matalino kayong Pilipino at mga abogado naman yung mga nasa Comelec, mas mabigat naman yung kaysa doon sa sasabihin nyo, disqualify nyo si Cardema, red tagger yan, binabanggit kami lagi. Sir, anong tawag sa ganong case? Disqualification because alam mo kung bakit alam ko yung kasong yan. Ginasuhan nila ako niyan noong 2019. Yan yung pinapa-revive nila last month. Ganito kasi yan. Pwede kang ma-disqualify as a party list if your party list is promoting violence. Nandun yun sa party list law. Ngayon, noong 2019, nagsalita ako. Sabi ko, kapag kami nanalo sa Duterte Party List, debatiin namin kayo sa Kongreso hanggang maubos kayo. Ibig ko sabihin, yung parang ginawa ko kay Kaloy Zarate. Debate kami ng debate hanggang natalo na si Kaloy Zarate. Mahilig kasi ako makipagdebate. Kinasuhan ako ng Kabataan Party List noong 2019, hindi kinuha yung buong sentence ko, yung kapag kami nanalo, debatiin namin kayo hanggang maubos kayo. Ang nilagay, in-announce ko daw, uubusin namin kayo. Then nakalagay, Chairman Cardema is promoting mass murder in the Philippines. It is a ground for cancellation of the party list. Yun yung kaso noong 2019 na hindi na inaksyonan ng Comelec, na nung nag-number 1 ng Duterte Youth Party List last month, bumalik sila sa Comelec, sabi nila, may pending case kami dito. Ngayon, that is ground for cancellation if you are really promoting violence. Sila doing violence Kami anti-NPA. Yung kasama nilang mga Kabataan Party List member nila, namatay bilang terorista NPA, sino mas violente? Yun mismong NPA. So, pa-file namin, alam mo, sabihin nyo sa kanila to, kaya namin ipa-file tong formal case na to, gawa nung house show na kaso nila kahapon. Magkatapatan yung kaso natin, yung chismis nyo na red tagger ako, o etong mas solid na kaso, na meron kayong mga miyembro, kasama nyo mismo sa letrato, mga namatay na NPA. So, clarify ko lang. So, DQ for doing violence ang case? Ang nakalagay sa batas, promoting violence. Kaya lang sa kanila, talagang hindi lang promoting, doing violence. So, promoting or doing, sir? Anong gagawin? Hindi, sa batas, promoting. Thank you. Next question. Okay, isa pa.
Kasi kagabi may sinabi si Vice President ng mga candidate for the Senate. Kaya naman sa Duterte Youth, do you have your own senatorial candidate? Kasi may 2 sets of candidate yan. 10 tapos dalawa si Vice President. 10 tapos may dalawa si former President Duterte. Sino ang iboboto niya kasi 12 lang ang kailangan iboto? Sino ang gusto niyong manalo, Senator? Actually, ang dinadala namin ay yung 10 na dala ng common group ng mga Duterte. Kasi pag nagbanggit kami ng dalawa dito na dala ni VP Sara, magtampo naman yung dinala ni Pangulong Duterte at ni Congressman Pulong. Pag binanggit namin yung dalawang dala ni Congressman Pulong, magtampo naman si VP Sara. Basta lahat ng Duterte supporters, ang dala namin yung Duterte na tinatawag. Kayo, bilang mga Pilipino, kayo mag-decide kung sino doon sa 4 na natitira yung dadalhin ninyo. It is your... Mr. Gordon, what's your forecast? This is forecast. Yeah, Do you have a based on your... forecast? Wala yun. Wala akong forecast po. Same. Sabi ko nga sa inyo, ako, mahilig ako makipagdebate, mag-based on facts and everything. Alam nyo, saan lang ako nagka-problema? Ito, aminin ko sa inyo. Yung sinasabi ng NBI, kinasuhan ako ng NBI about dun sa TRO sa Supreme Court. Kasi sinabi na ako ng NBI, may kaso daw ako. Punta ako doon. Hindi naman tayong tatakot. NPA nga, hindi tayo takot NBI pa. Pinapasweldo lang natin yun. Punta ako sa NBI, kasama ko abogado ko. Sabi ko, anong kasalanan? Unlawful utterance po. Ha? Hindi man lang libel. Unlawful utterance. May na-utter ako na unlawful. Tapos, tinanong ko, kailan ko ginawa yan? Nung March 11 po. Saan yun? Sa tapat po ng Villamor Air Base, 9 p.m. Sabi ko, yun yung ina-arresto si Pangulong Duterte. Tapos meron akong kaharap na 3,000 Pilipino. Kasi po, kapag po kayo nagsasalita, baka po magalit yung crowd. Sabi ko, bago pa ako magpunta doon. Kaya nandun yung 3,000 na yun kasi galit na sila. Hindi mo naman mapapalabas ng bahay ang mga yan nang wala lang. Hindi ko kasalanan na merong alleged violation ng gobyerno doon sa pangyayaring yon. Tapos ngayon, sabi ko sa NBI, kesa ang iniimbestigahan ninyo ay yung mga kidnapping ngayon, mga pagpatay ngayon, ang iniimbestigahan ninyo, mga kaalyado ni Pangulong Duterte, lalo na ako, wala kaming ginawa sa Kongreso kung hindi ipagtanggol ang mga pulis, sundalo, law enforcer, laban dito sa mga bayan. Tapos papailan mo ako ng napaka-ganyan, unlawful utterance. Papatawag namin kayo sa Kongreso. Nakakalimutan ninyo, doon sa 4 na kinasuhan ninyo, si Maharlika, nasa Amerika, Harry Roque, nasa Netherlands, Raul Lambino, natakbong senador. Duterte Youth Party List, incumbent kami sa Kongreso. Kami nagbabalasa ng budget nyo, member kami na appropriation. Magkita tayo ngayon, NBI sa Kongreso. Bakit? Tinignan namin kung magkano budget nyo, 2 billion a year. Hindi kayo nagsasalita at nag-i-investigate tungkol sa kidnapping, pagpatay, mga durugista, mga kurakot. Ang iniimbestigahan nyo, unlawful utterance. Talo pa yung barangay tanod sa pagmamarites ng mga magkakapit-bahay. Patawag namin kayo, i-explain nyo kung bakit hindi dapat bawasan yung 2 billion a year nyo. Okay, Mr. Caldera, this is my last question, okay? Because I want to adjourn. When obviously you will win, the party list will win, what is your first move or first action in Congress? Yeah. Ito, may mabanggit mo na ako kasi ang magde-decide naman talaga kung panalo ka ay yung Lunes. Diba? Alam niyo, sabihin ko na sa inyo, nagsawa na ako sa gobyerno natin. Nagsawa na ako sa sistema dito sa ating bansa. Doon sa napakaraming nag-aalok sa akin ng coordinator araw-araw. Nasusuka na talaga ako. Meron lalapit sa'yo, mabait, masama. Bibigyan mo daw ng 300 para iboto ka. Kapag ako nilapitan mo para sa may sakit mong anak o asawa, bigyan kita ng sarili kong pera. 500, 1,000 pang ospital. Pero yung sasabihin mo sa akin, yung 10 mo dun sa barangay mo, bigyan ko lang tigli 300, boto na nila. Ang ina.
We are subverting this democratic country through that method called vote buying. Naging demokrasya pa tayo. Kung dahil lang may pera ako, kaya kong utusan yung mga tao na ito, iboto nyo. Nasusuka na ako doon sa ganun. At alam nyo, masabi ko sa inyo, ang Duterte Youth Party List, wala kaming billboard, wala kaming radio ad, TV ad. Bibili pa kaming boto? Hindi kami nabili ng boto. At alam nyo, pinakamalala, masabi ko lang, yun pa yung isang kinasul na naman sa akin ng Kabataan Party List, vote buying. Dahil daw, nagsalita ako, sabi ko, pag kami nanalo, lahat ng pera ng aming opisina, para sa taong bayan yan, ibibigay namin, hindi kami mangangurakot kahit piso. Nilagay nila doon, Mr. Cardema is vote buying, he is promising funds. Sabi ko, putang inang Kabataan Party List to, good governance ka na? Sa dami-dami ng tunay na vote buyer sa Pilipinas, nakilala naman ninyo, mga governor, congressman, mayor, barangay tanod, ang kinasuhan pa ng vote buying sa Comelec Central Office, kami pa. Dahil nangako kami na lahat ng pera ng opisina namin, ibibigay namin sa taong bayan. Wala kaming kukurakutin. Ganun na lang kasubverted ang mga filing ng cases dyan. Kaya masabi ko sa inyo, totoo lang, sawa na ako dito sa politika ng Pilipinas, sawang-sawa na ako makakita ng vote buyer, vote buying, makarinig ng nag-aalok ng vote buying. Kapag kami natalo dito sa eleksyon na to sa Laguna at sa party list, mag-OFW na kami ng aking asawa. Sinabi ko na sa asawa ko, sabi ko, tangina na, bibwisit na ako dito sa bansa natin. Ang dami mong gustong gawin sa bansa, yung mga nakapaligid sa'yo, mga kababayan mo, at yung ibang hindi lang iba, napakaraming politiko, sila mismo ang gumagawa ng criminal acts. Mind you, sabihin ko, baka nakakalimutan kasi ng mga Pilipino, ang corruption and plunder ay krimen. Hindi lang yung rapist at mamamatay tao. Lahat ng kakilala yung plunderer sa gobyerno at kurakot, lahat siyang kriminal. Wala man lang nagfa-file ng kaso sa kanila, NBI, wala. So masabi ko sa inyo, number 1, kapag kami natalo sa Laguna at dito sa party list, mag-OFW na lang kami. Kapag kami nanalo naman, lahat ng ginawa ni Pangulong Duterte, gagawin rin namin. May idadagdag kami. Pati mga kurakot na politiko. Pangatlo, meron na kapag natalo kami, mag-OFW na lang kami. Pag nanalo kami, gagawin namin lahat ng ginawa ni Pangulong Duterte sa Laguna at sa bansa. Plus mga kurakot, isasama namin. May pangatlo yun. Kapag kami dinisqualify ng Comelec, sana nakikinig kayo sa Kongreso at sa Comelec. Pag kami dinisqualify nyo, base dyan sa mga house show na kaso na yan, sa amin okay lang matalo kung ayaw kami ng Pilipino. Pero yung talunin kami, dahil kami ay nangunguna na, tas hindi disqualify lang kami. May warning ako sa Comelec at sa Kongreso. Pag kami dinisqualify ninyo, para lang hindi kami manalo, ikikwento ko sa taong bayan kung paano gumagawa ang mga politiko ng gobyerno ng bilyong-bilyong pagkakakurakutan. Ang warning ko sa inyo, ako, Ronald Cardema at Duterte Youth Party List, hindi kami trapo. Alam nyo, yung ibang talo ngayon, ayaw nila magsalita dahil kapag naman sila ang nanalo, sila naman ang mangungurakot. Ganun ang sistema sa Pilipinas. Kung sinong panalo, kurakot. Yung mga talo, hindi makakurakot. Pag sila nakaupo, sila naman ang kurakot. Pare kami, ang advokasya lang namin, kalabanin lahat ng mga NPA na to, tulungan yung mga mahihirap na Pilipino, pati mga tropa ng gobyerno. Yan ang advocacy namin. Huwag nyo na kaming pakialaman. Hayaan nyo na kung 300 plus yung Kongreso at maging 3 kaming congressman ng Duterte Youth Party List, ang congressman namin galing UP, galing PMA, galing PNPA, lahat 26 years old. Hayaan nyo lang kaming umupo doon at maging oposisyon at magsalita para sa mga pulis, sundalo, laban sa NPA at para sa mga mahirap na Pilipino. Hindi namin kayo pakialaman. Pero pag kami dinisqualify ninyo at kami ang nangunguna ngayon, tatanggalin nyo, hindi nyo papaupuin, taga-PMA,
kaklase na lahat ng tenyente ng Army, Air Force, Navy. Hindi nyo papaupuin. Taga-PNPA, kaklase ng lahat ng pulis na tenyente. Hindi nyo papaupuin si Congresswoman Cardema, galing UP, lumalaban sa mga leftists. Kapag kami dinisqualify ninyo, ikikwento ko sa taong bayan ang katotohanan sa gobyernong ito. Kung paano nagkakabentahan ng party list sa ating gobyerno at paano gumagawa ng pera sa Senado at sa Kongreso. Huwag niyo akong subukan. Ako yung klase ng tao na dati pa handang mamatay para sa bansang ito. Wala akong pakialam. Yun ang pangarap ko dati. Mamatay bilang sundalo para sa bansang ito. At ngayon nasa gobyerno ako. Kung ikakamatay ko, ang pagsasabi ng katotohanan sa milyong-milyong Pilipino kung anong ginagawa ng mga trapo sa bansang ito, so be it. Pangarap ko yun, mamatay para sa bansang ito. Sinasabi ko lang, kapag kami hindi binoto, aalis na kami sa bansang ito. Tanggap namin yon. Kapag kami nanalo, gagawin lang namin yung ginawa ni Pangulong Duterte, isasama namin yung mga kurakot. At pangatlo, pag kami dinisqualify, sasabihin ko lahat ng pinaggagawa ninyo mula COMELEC, Kongreso, at buong gobyerno ng Pilipinas kung paano nagkakatulungan sa pandarambong ang mga tarantado dito sa gobyerno na ito. Kaya kami, hayaan nyo kami makaupo. Kung manalo kami 3 seats out of 300 congressmen, meron man lang 1% doon, hayaan nyo kami na nakikipag-away sa NPA. Wala naman nakikipag-away doon. Yun lang ang pangarap namin sa buhay. Makipag-away dito sa mga makakaliwang grupo, magsalita para sa mga pulis, sundalo at mahihirap na Pilipino. Kung kami i-disqualify nyo, sasabihin namin lahat ng katotohanan. Yung mga nabanat, alam nyo, may mga bayarang politiko eh. Banatan mo siya, dagdagan kitang pondo. Kapag ginawa nyo sa akin yan, yung may isa-isang babanat sa inyo, congressman kayo, senador, o taga-COMELEC, kikwento ko kung saan yung source ng mga pondong yan. Lahat yan matitigil. Kayo mag-explain yan. Habol lang po. Sabi po ni Speaker Martin Romualdez kagabi, doon sa inyong plan to file an impeachment, sir. We're not in session right now, so not much can be done. We have to wait for the proper time to consider that. Masasabi niyo lang. Oh, may sinabi pa siya, hayaan nyo na yung mga yan. May tinagalog dyan eh. Nabasa ko naman yung statement ni Speaker Martin na we're not, yung sa timing, hindi naman siya nabanat sa akin. Si Asidre hindi rin naman nabanat sa akin. Ang binabanat lang nila timing. Tapos huling sabi ni Speaker, hayaan nyo na lang sila. Ninong ko yan eh. Speaker eh. Ayun lang yun. You're not in session, but definitely the office of the Secretariat is open. Diba? Ano lang yan? Yan yung sinasabi ko na hayaan nyo lang kami magsalita. Magagalit lalo ang Pilipino. Pag wala man lang dito sa Kongreso nagsasalita, tinahayaan nyo magreklamo. Hindi naman tayo, dyan yung mas mapapatunayan na hindi rubber stamp ang Kongreso kung hinahayaan nyo kami sa Duterte Youth Party List na manalo at magsalita sa lahat ng advokasya namin para sa mga Pilipino. Eh, sabi ni Rizal dati sa kanyang sinulat, patayin na lahat ng duwag. Dahil kapag duwag, mag-uusbong pa ito ng isang susunod na generasyon pa ng mga duwag. Ngayon, ang masabi ko sa inyo, hindi nyo kailangan makipagsuntukan, umawak ng barel ngayong linggong ito. Ang kapangyarihan ng taong bayan ngayon para lumaban ay ngayong Lunes na ito, ibinibigay mismo sa taong bayan, iboto ninyo ang sa tingin ninyo maaayos na politiko, maaayos na party list, maaayos na leader ng bansang ito dahil sila na naman ang magdedetermine ng 3 taon ninyo dito sa Republika ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sir, good morning. Sir, pero alam ko naman, pasok na kayo talaga eh. Ang inaalala ko lang, paano nyo gagawin yung reklamo nyo pag kayo na dinaya na hindi manalo? Sa tingin ko, hindi yung daya eh. Yung disqualification lang. Ang hirap mo naman dayain kung ikaw na yung number 1 doon sa listahan eh. Number 1 ka, biglang natanggal ka sa buong panalo. Yan lang yung mga disqualification na yan. Una, syempre, ako,
pag meron disqualification case, sasagutin mo lang yan. Alam mo sa Pilipinas kasi, pag ikaw finailan ng kaso o sinapina ka, akala na lahat, hoy, kriminal yan. Sasagutin mo lang yan through pagpapareceive ng papel, tapos na yan. Kung mas magaling ka magsalita at magpaliwanag, tapos yan. Ganyan po ang totoong sistema dyan. Kaya yung mga, alam nyo, harassment nga yung ginagawa na yan eh. Isipin nyo, natakbo ako sa Laguna. Pinailan ako ng NBI. Ang sinasabi tuloy ng mga kapitbahay ko doon, ikaso yata yan sa NBI. O, ganon. Hindi ko lang masabi, tangina, unlawful utterance. Hindi man lang kahit ano. O, yun, una. Pangalawa, sana man lang yung mga iba't ibang politiko sa bansa, plunder, corruption, walang yan, unlawful utterance. Pangalawa, kinasuhan ako ng NBI. Yung Duterte party list, kinakasuhan nito, disqualification. Pwede sasabihin ng iba, ay huwag natin iboto, madi-disqualify pala yan. They are trying to subvert itong kampanya namin. Kaya hindi rin ako makatutok sa kampanya eh. Pupunta ka sa isang baryo, lalapit sa iyo, pahingin pera. Lalapit sa yung politiko, boss, may coordinator dito, 300 lang. Pagpunta mo sa TV, dinidisqualify ka. Pagpunta mo sa TV, NBI, kinakasuhan ka. Sabi ko, walang yung Pilipinas to. Mr. Cardenas, Monday ng election, can you still disqualify between now and Monday? Ito, kahit anong oras, pwede naman mag-disqualify. Bahala sila sa buhay nila. Basta, if there is a disqualification case, you just answer the disqualification case. Ganun lang po yan. On that note, I wish you a good performance in Congress. Okay, maraming salamat mga kaibigan. Salamat po. Thank you sa inyo lahat. Thank you. Okay, so mga kaibigan, sa oras na alas 9:52 po ng gabi, Philippine Standard Time, ay magpapalam po muna tayo. No? Ayan, at narinig natin yung pong ginawang press conference dyan po sa Kamuning Bakery sa Quezon City, na kung saan po yung nagsalta ay si Ronald Cardema. Siya po ang chairman, no? Or USEC yata ng National Youth Commission. So yun mga kaibigan, totoo naman yung sinasabi ni Ronald Cardema na talagang parang bulukan Pilipinas eh, no? Totoo po yan. Pagka ikaw tumakbo, kailangan ganito, ganyan. Kailangan talaga pera. Kaya nga kasabihan, kapag ikaw tatakbo at wala kang pera, huwag ka na tumakbo. Eh, ano gagawin mo dyan? Eh, talagang hindi pwedeng hindi kailangan ng pera dyan, di ba? Eh, pagka tumakbo ka, kailangan talaga pera dyan, hindi pwedeng hindi, no? Kaya yun po, at, nako, ewan ko ba, ba't ganun ang Pilipinas? Sabi nga, saan ka pa? Wala niya sa Pilipinas. Sabihin gano'n, di ba? Wala sa Pilipinas noon, gano'n. Ewan ko, marami. Mapa national, mapa local, hindi na talaga mawawala ang korupsyon. Yan ang itatak natin sa ating mga isipan. Ano? Hindi ko sa sinasabi ko talagang, kaya nga po ang Pilipinas isa sa number 1 corrupt na bansa, no? Wala tayong magagawa. Sabi nga nila noon, ang DPWH, ang DepEd, at iba pa, halos lahat na sakay ng gobyerno, may kurakot po yan. Sino magsasabi dyan walang kurakot sa inyong division, no? Sa inyong tanggapan, meron yan. Di ba? Hindi mawawala na talaga yung sa Pilipinas, na gusto Yung katulad nung unang araw, nung unang panahon, wala ho yan. Hindi kailangan ng pera. Hindi kailangan dyan. Lalo sa mga pagtakbo-takbo. Hindi ho kailangan. No, ang barangay captain. Basta ikaw, popular sa barangay mo, meron ka mga ginawang mabubuti sa kapwa mo sa barangay mo, pagtakbo mo nun, mananalo ka ng kapitan. Hindi kailangan nun ng pera. Pero ngayon, wala. Ibang klase. Barangay election pa lang. May kailangan na, may milyon ka na. Pag wala, huwag ka na tumakbo. Okay, sa mga kaibigan, sa ngalan po ni Mr. J, at bago tayo tuloy magpaalam, maraming salamat sa mga sumubaybay. Sila Ate Lunining Pahayag ng Barangay Bayan-Bayan nandiyan sa Malabon, si Ma'am Marini Lagura ng lokal ng Panghulo, ganyan din si Kuya Dante Talavera ng One Gun Pilipinas, at ang aking kasin, si Goldie Garcia. At siyempre si Kuya Enteng Diaz ng Media Rider Eagles Club ng Central Luzon Region 45. Ayon. At maraming salamat din kina Kuya Julius Miguel Saludes
ng One Gun Pilipinas Hong Kong. Maraming salamat, Kuya Julius. At yan din si Kuya Michael Domingo. Ayan, mabuhay daw. Ayan, at siyempre yung aking anak-anakan, itong aking pangkin, si Chester Baliega ng Cavite. Ayan, at siyempre si Kagawad Ray Malyari Sevilla ng Barangay Mesilo dyan sa Malabon. Muli po, sa ngalan po ni Mr. J, ako po inyong lingkod, Rosel Lopez, at nagsasabi po sa inyong magandang gabi sa inyong lahat, at siyempre mapayapang magdamag. Magandang gabi po. Chester Baliega ng Cavite. Talakayin. Biggest destruction of dangerous drugs worth 1. Rebisahin, opinyon, malawaking, aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na mga katropa! Barangay, pangunahing unit ng pamahalang lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sigalot ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling halal na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dalo Barangay sa Millennial Online TV worldwide, ang katropa ng bawat barangay. Ating tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Ito na po tayo. Responsable ka ng gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba intin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, A responsible gun owner. Are you a responsible gun owner? 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 The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner. One Gun Pilipinas ang sagot, mga katropa at kagangers. Dahil ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo, mga kagamers? Sali na sa One Gun Pilipinas ngayon na. Shoutout dyan sa kaibigan natin si Sir Rosel Lopez. Sir Rosel, kumusta ka dyan? Guys, like and follow si Sir Rosel. Siya ho ang ating admin at saka owner-operator ng ating napakagandang online news TV, Millennial Online TV News and Updates. Ito ay nagpo-promote guys ng mga positivity sa buhay, mga updates natin sa mga local news at saka syempre mga promotion tungkol how to live a life better. Okay? Guys, like and follow si Sir Rosel. Sir Rosel, ingat palagi. Bye-bye! Woo! Hanap mo ba ay Unwind Ventures? Tara nang mamangha sa mga tanawin. Ano ba ang iyong travel goals? Dadalhin namin kayo
Unwind Ventures at Saya. Dito lang sa Wow Biyahe. Kaya wow, di ba? Abangan dito lang sa Millennial Online TV. Hi, this is Okang Hilary Gadon. Nananawagan ako sa ating mga katropa, no? At mga kaibigan, mga kababayan, na palaging tumutok sa Millennial Online TV. At yan ay pinangunahan. At yan ay pinangangasiwaan ng aking kaibigan na si Rosel. At ang mga nanunood dyan ay hindi bobo! Pinaigting, pinalakas ang bagong news online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita.